Magandang gabi po sa inyo mga kababayan. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan sa mamparte ng ating bansa at ng mundo. Loobin nawa ng ating Panginoon Diyos na ingatan po tayo sa lahat po ng mga panahon, mga kababayan. So this is episode na number 67. May iba naman po ang topic natin, hindi tungkol sa corruption kundi sa family. So, bibigyan ko po siya ng title, sa laser ko Super Fortress, Family Stay Forever. So, yan po ang pag-uusapan po natin. Sa laser ko Super Fortress, Family Stay Forever. Mga kababayan, talaga namang yun naman talaga ang plano ng Diyos sa atin. Lalo na yung mga nag-aasawa na manatili ang pamilya forever. Yun po ang kalooban ng Diyos, mga kababayan. Kaya nga merong utos ang Diyos dyan sa atin na mahalin mo ang iyong asawa habang panahon. At at the same time, ingatan mo siya na parang isang bola crystal. Kumbaga, ang crystal kasi is prone to damage o babasag, madaling mabasag. So doon inihaan tulad ng Diyos sa atin, ang mga asawa, na ingatan sila habang panahon, mga kababayan. Ngayon, bakit ito naging topic natin? Kasi nga naalala ko yung programa ni Senator Tulfo. Kadalasan kasi mga nagpupunta doon, mga nakikita ko sa YouTube, karamihang mga dinudulog na problema po doon ay yung pamilya po ay wasak. Either ang babae po ay may other, or yung lalaki may other, or minsan yung asawa, babae na sa abroad, may other, o kaya yung lalaki, yung husband, may other doon. Vice versa, pwede rin yung babae meron dito, yung asawa nagkatrabaho sa abroad, so yung lalaki ganun din. So vice versa. So, paano po nangyayari yun? Actually, utos nga ng Diyos na mahalin talaga ang mga kanya-kanyang mga asawa forever, lalo na ang pamilya, mga kababayan. So, paano po nangyayari ang mga ganong at ng bonggang-bonggang kasalan? Mga ilang taon lamang naghihiwalay na mga mag-asawa. So, naapektuhan po ang mga anak. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Ito'y na-dyaryo, no? na media noong araw. Hindi ko na matandaan kung anong year nangyari. Yung lalaki po ay pharmacist. At yung babae po ay abogada. So, yung lalaking pharmacist, parang may hinala doon sa asawa niyang abogada na parang may other. Pero alam naman natin na nung sila'y bata-bata, siguradong bonggang-bongga ang kasalan. No? Imagine pharmacist tapos abogada. Siguradong bonggang-bongga ang kasalan po niya. Mahal po ang binayad dyan. Basta tingin ko mga milyon po ang binayad po dyan sa kasalang yan. So nagmamahalan po sila. Pero dumating ang time po na nagloko po ang babae. Kaya nga ang lalaki ay hinala. Sa madaling salita, pinatay po ni pharmacist ng lalaki yung kanyang asawang abogada. So, ganun po ang naging final. At tapos, yung asawang lalaki po na pharmacist, binaril niya rin ang sarili niya. So pareho silang patay, mga kababayan.
So makikita ninyo yung kalooban ng Diyos para sa kanila na stay forever ay hindi po naganap. Kasi nga po nagduko nga yung babae, yung lalaki hindi. Possible na yung mag-asawa. Kasi number 1 po dyan mga kababayan, kung ano man ang dumating na mga pagsubok sa buhay, kung wala si Kristo sa bawat isa sa atin o sa pamilya, ang takbo ng buhay po ay magiging ganyan. Wala si Kristo wala pumipigil po wala po yung pag-ibig na umiiral. Yung aral po wala. Yun sana ang pipigil. Kasi sa mga tunay na mga Christian na group, tinuturo po kasi yan yung family, yung love, tinuturo po yan. Kahit na dumating man yung mga pagsubok, sa tulong ng Diyos po, yan po ay na-overcome. Hindi po yan na, kumbaga, bagamat dumating sa buhay niya yan, so hindi niya masyadong dadamdamin na ganung pangyayari. Kasi nga, yung pag-ibig kasi ng Panginoon sa kanya ay naroroon sa kanyang sarili. So ang ano ko diyan, malamang wala si Kristo both doon sa lalaki, at pati doon sa babae. Kaya nangyari po yung babae po ay nagduko, tapos binarel hanggang sa yung lalaki po ay nag-suicide na rin, mga kababayan. So nakakalungkot. So yun nga, tuloy ko lang yung kay Tulfo. Karamihan po ang mga nakikita kong mga pumupunta doon sa opisina niya ay mga nagsusumbong. Kesyo demanda raw yung si ganon. Okay sana yung ginagawa ni Senator Tulfo, mga kababayan. Nakakatulong din. Pinagmimit yung asawa, minsan dala-dala yung mga anak, tapos pinatakiusap dun sa isang either a husband or wife. Siguro may nakikita siguro akong napapagbati siguro, mga kababayan. Pero hindi lahat napapagbati, mga kababayan. So kadalasan talaga nauwi sa demandahan. So, yung title po natin sa Laser Kosupo Fortress, Family Stay Forever, mga kababayan. So, paano po mangyayari na sa pamagitan po ng Laser Kosupo Fortress, Family will stay forever, pamilya? Yes. Ganito po yan, mga kababayan. Yun nangyari doon sa abogada at saka pharmacy. Una, wala si Kristo malamang doon sa buhay nila. Pangalawa, wala pa po yung Laser Kosupo Fortress na kumbaga hindi pa na-implement po ito hanggang sa kasalukuyan po. Kaya nga ito ay palagi kong pinag-iingay sa social media, sa YouTube, sa Facebook, at minsan na-interview na rin tayo ng Region TV Network po dyan. So, paano mangyayaring family will stay forever sa Laser Kosupo Fortress, mga kababayan? Ganito po yan. Once na na-implement po ng government ang Laser Kosupo Fortress, hindi na po pwedeng ang lalaki o ang babae po ay magloko. Paano po nangyari yun? Na hindi na magluloko ang babae o lalaki? Paano kung may crush? Nagkakagusto yung lalaki doon sa babae, sa other girl, o kaya itong asawa mong babae nagkakagusto sa ibang boy na lalaki. Ganito po mangyayari dyan, mga kababayan. Dalawa po ang mata ng Laser Kosupo Fortress. Isa pong transaction at ang pangalawa po ay satellite. Ngayon, just in case na
nagka-crush siya, nagkagusto yung lalaki dun sa other girl. Pagpalagay natin nagkagusto. Ngayon, siyempre hindi maiiwasan yung nakikipag-date, kakain sa labas. Kaya minsan, kapag medyo matagal-tagal na, nakakilala na ang bawat isa, pupunta na yan sa mga sogo, sa hotel, motel, inn. Kasi nga po, yung sex kasi mga kababayan, isa rin po kasing pamamaraan na ginawa po ng Diyos yan upang ang both party, yung babae o lalaki o yung mag-asawa, ay lalo pong maging binding ang kanilang pagmamahalan, mga kababayan. At the same time, para po magkaroon po ng sariling supling, mga kababayan, o mga anak. Kaya lang, ang nangyayari, mga kababayan, kahit mag-boyfriend o girlfriend, so nangyayari yung napapaaga yung kanilang relationship, nauwi sa napupunta sila sa mga ganung lugar, motel, hotel, inn. So just in case yung lalaki po, yung husband ay nagloko po, doon po sa in case na yung relationship support pa umiiral na. So just in case itinuloy niya pa rin yung pagluloko, at nagkaroon nga sila ng relationship at nagpunta sila sa sogo o kasi sa motel. Ngayon ang mangyayari po dyan, mga kababayan, si lalaki po, magbabayad po yan ng hotel o motel fee o yung bayad po doon sa kwarto. Parang pagkakalam ko dyan, mura lang naman yata. Siguro, wala pa naman siguro 500. Kung siguro overnight, siguro may 500. Meron extension pa yan. Pero kung mga short term lang, mga 3 hours, palagay ko mga 300 yata. Wala nang merienda yon. Basta kwartong-kwarto lang yung mga kababayan. Ngayon, doon pa lang sa pagbabayad niya ng kwarto, mga kababayan, magkakaroon po ng debit and credit transaction. Kasi nga nasa laser ko po, super fortress na po tayo. Si lalaki, madedebit po sa kanyang bank account, at itong si Sogo, halimbawa, makikredit naman sa kanyang bank account. Tatandaan nyo po, at the laser ko super fortress, ang lahat po ng tao ay bibigyan po ng mga sarili-sariling mga bank account po ng inyong mga bangko na inyong pinili, mga kababayan. Bago yan i-implement. Ngayon, since na-debit kayo, yung husband na-debit, si Sogo na-credit. So makikita po ng gobyerno yun ang inyong transaction. At hindi lamang gobyerno po makakakita nun. Mismo pati ang inyong asawa, makikita po ang transaction ninyo o yung lalaki, makikita po yung transaction niya sa Sogo. Merong particular po yun. Ibig sabihin, particular o bakit ka na-debit, particular nun, nagbayad ka ng 350 pesos sa Sogo. So yun yung room fee. So makikita po ng gobyerno yun at saka ng inyong asawa. So ano ang ibig sabihin? Kung gano'n po ang mangyayari at pinilit niyo po na gano'n ang gusto niyo mangyari, mga husband o kaya yung wife ng loko, kung ipinilit niyo yun, mahuhuli po kayo ng gobyerno at ng inyong asawa at kayo po ay madedemanda, mga kababayan. Kung sa babae, adultery po yun. Kung sa lalaki po ay I think concubinage yata. With 7 years imprisonment, mga kababayan. Hindi po ako abogado, so hindi ko po masyadong kabisado ang number of years. So ganyan po ang magiging senaryo, mga kababayan. So ang ibig sabihin, bakit family stay forever? Kasi nga po, hindi nyo na po gagawin ang sumubok na
na manligaw pa sa other woman o sa lalaki, yung babae, hindi niyo po magagawang kayo ay sumama doon tapos pupunta kayo sa Soul. Kasi nga, makikita po kayo ng gobyerno at saka ng inyong asawa niyo. So, huli kayo. Kayo ba, gagawin niyo pa ba yun? Huli kayo. Natural, hindi. Kaya nga itong 67, sa laser course of portrait, ang pamilya po will stay forever. So, yun po ang kalooban ng Diyos sa atin, mga kababayan. Under the laser course of portrait, mag-i-stay po ang family with love forever, mga kababayan. So, hindi na magagawa magloko pa ang lalaki o ang babae. Siguro hanggang crush na lang. Pero yung tataas pa doon, malabo na po yun. Natural lang naman yung magkaroon ng crush. Siyempre, kahit naman ako, pag nakakita ka ng magandang mukha, magandang tayo, tapos smarty pa, siyempre hahanga ka doon sa babae. So parang magkakaroon ka ng crush. So ganoon din po ang mga babae, magkakaroon din po siya ng crush sa lalaki pag nakakita siya ng pogi. Pero beyond that, hindi na po mangyayari yung halimbawa sasama sa lalaki at halimbawa nakindatan lamang mga sinukunan niya ang sarili niya. Malabo po mangyari yun, mga kababayan. Maniwala kayo. Kasi nga po, everything is documented in real time sa buong population at landmass ng bansa. Dokumentado po yun, mga kababayan. Kaya yung programa ni Senator Tulfo, okay din po yun. Nakakatulong siguro. Pero hanggang kailan? Hanggang kailan? Kaya nga, the best pa rin talaga ang laser course of portrait. Kaya nga, sabi nga ng mga netizen sa ating platform of government nung presidential, itong daw ginawa natin platform of government is the best among the best. Kaya natutuwa naman ako doon. Biro nyo, isang electrician carpenter ay makareceive kayo ng mga ganung salita, the best among the best. Kaya salamat sa mga nagsabi no. Salamat. Maraming salamat. So, yan po ang mangyayari, mga kababayan. The family will stay forever kung pinatutupad na po ang laser course of portrait. Else, makukulong po kayo pareho. Kapag ipinilit po ninyo, hindi po pwede yung kahit na nasa laser course of portrait yan, basta tuloy ako. Tuloy ang aming ligaya. Ayun. Ora mismo, pagdating mo sa bahay mo, nakabang na po sa inyo ang law enforcement agency at kayo po patatan na lahat. Yung mga gusto ninyo mangyari. Nakakahiya po yun. Kayong dalawa po pasasan kayo. Magkasama kayo po pasasan hanggang sa istasyon ng pulis. Kaya kung meron po kahihiyan yung tao, hindi nyo po gagawin yung kahit pinai-implement yung laser course of portrait, sige lang. Ay, malabo yun. Malabo po mangyari yun, mga kababayan. Kaya nga itong laser course of portrait, napakaganda po talaga Very powerful Talagang hindi lamang yung crimes and corruption ang mapapahinto. Pati nga yung masira ang mawasak ang pamilya, mga kababayan. Maiiwasan na mawasak o magkahiwa-hiwalay ang mag-asawa o babae o lalaki. Hindi ba napakaganda? Yun naman talaga ang plano ng Diyos na manatili po ang pagmamahalan ng mga anak at pamilya forever. So hanggang dyan na lamang po, mga kababayan. Naway ingatan po tayo ng ating Panginoon Diyos sa lahat po ng mga panahon. Mga kababayan, ang payo ko lang sa inyo is pasalamatan po natin ang ating Panginoon Diyos palagi at purihin
ano man ang ating ginagawa, nalulugod po siya doon, mga kababayan. At kung meron tayong kasalanan, ay open arms naman siya na tatanggapin niya yung pagsuko ninyo sa kanya. Basta mahalaga, before the rapture o yung pagdagit po ng mananampalataya, yan po ay malapit na po yan. Ay naway ang wish and pray ko ay tayo po lahat ay madagit o marapture sa huling araw po, mga kababayan. So napakalungkot naman kung may iwan po dito sa lupa, mga kababayan, dahil bukod sa malungkot, meron mga tribulation po na darating, matinding kahirapan, mga kababayan. So mas maganda na yung tayo ay ma-rapture ng Panginoon sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Maraming salamat po at ingat po tayo lahat, mga kababayan.